Sinabi ni Senator Marcoleta na mayroong June 11 Blue Ribbon Hearing continuation. So for sure, nalaman na yan ng mga bangag. Ano sabi ni Matibag? Mayroong security threat. Maniniwala ba kayo ng security threat? Biglang nagkaroon si Tito Soto, nagkaroon ng security threat sa Senado, kaya ipapadlock nila o ilalockdown nila. So sabi nga ni Senator Alan Cayetano, dalawa rin ang committee. Committee, Blue Ribbon Committee, ang isa, Committee de Absuelto. Nakita natin si Senator Alan Cayetano, the Senate President, the legitimate Senate President na dumalo doon sa Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce na kung saan siya ay nagbigay ng keynotes at in-address nga siya as Senate President. Parignan natin ng konti yung introduction sa kanya. Ito. Ladies and gentlemen, let us all warmly welcome Senate President Alan Peter Cayetano. Okay. So, hindi natin makikinggan yung kanyang, yung buong, I think, nagsalita siya doon 12 minutes. Bilang keynote speaker ni si Alan Cayetano, may mga nakita, may mga nag-viral na mga clips, okay? Na kung saan nagkita si Zatanas at si Senator Alan Cayetano. So marami syempre nagsispekulate. All we can do is speculate at depende sa perception ng tao, how would you address, kung how would you process sa iyong brain cells kung ano nga ba talaga yung nangyari. Pakita muna natin yung inanda ko sa inyo. Ito yung nakita behind the scene. No, it's not really behind the scene kasi na-capture ito ng mga bisita doon. Here we go. Ayan, nakikita niyo. Si Alan, 1, 2, 3. Okay. Diba? They are what? 3 seats apart. Hindi talaga sila magkatabi. Okay? Hindi sila talaga magkatabi, pero, tingnan natin. Yan. May video dyan na si Alan Cayetano ay lumapit kay Zatanas para magkipag-hi, hello, yan. Kaya ang title natin, matutuklaw kaya ng babaeng ahas si Alan Cayetano. Abangan. Tignan natin. Chika-chika sila. Drama-drama 101. O, ayan. Aha. Hindi natin alam kung ano boom-boom nila. O. Hindi natin alam. Ito yung huli. Ito yung budlo ng mata ni Zatanas. Tatawa ang adik. At ang mata nandidilat. Ayan. Nandidilat ang mata. Tingnan nyo. Nakita ninyo? Diba? Anong nakita ninyo dyan, mga kababayan? What is your opinion? Yeah, I think, you're right, Mila. That is very diplomatic. Hindi naman niya pwedeng pokpokin si Lisa Tanas doon. Diba? So, hindi, yan, mga kababayan, very diplomatic courtesy kasi sabi niya, itong asawa ng bangag. Pero sa loob-loob ni Alan Cayetano, ito yung jutang Genemes na to, ito yung nasa likod ng lahat. Ang question lang natin, ano ang pinag-uusapan nila? Maybe hi, hello, maybe, marami pwede siyang kumbinsihin na okay. Ako ang nakikita ko dito, mga kababayan, this is just my opinion, my perception, diba? Yeah, sabi ni Lit D, very concerning. Well, diba, there's 3 seats apart. Meron doon video na nag-reach out lang si Alan Cayetano. Ang sa akin lang naman, okay, normal lang yan. That's really normal. Pupunta ka sa event. Yung event na yan, inorganize siya ahead of time. Yeah, civil lang si Alan. Ahead, kumbaga, days or months or sometime years pa nga or weeks before. So definitely, alam na yan ni Alan Cayetano kung sino yung mga pupunta, right? Hindi yun lang syempre, like ako, pag pumunta ako sa event, hindi ka naman tapos na tayo kunyari, kahapon, nag-speech, before pala na pumunta si Alan doon, di ba, nagsalita pa siya tungkol na ang Pilipinas ngayon ay 2 ang Senado. Senado ng Republika ng Pilipinas at Senado ng Malacanang. Then after that, like few hours, nakita natin siya na nagbeso-beso kay Lisa Tanas. Yes, tama naman kayo na ito ay diplomatic courtesy, chuchung ganyan. Or pwede natin siguro tignan na ano kaya? Ito kaya ay in-arrange ng Filipino-Chinese Chambers
para, mag-strategize na unang-una, si pwede naman nila imbitahin yung nagpapanggap, yung impostor na si Loser Gatchalian. Kasi yun talagang Chinese yun. Hindi natin alam kung yung birth certificate niya ay Chinese citizen. Hindi kaya strategy ito na or pwede rin possibly na talagang ino-honor ng federation, ng Filipino-Chinese Federation, yung contribution ni Alan Cayetano, him being a politician in the past and, sa kasalukuyang panahon. Or, ang tinitignan ko dito, ito yung worst case scenario. Hindi natin sinasabi na mangyayari nun. Speculation lang to. Worst case scenario, kung titignan natin yung negative lang. Gusto lang natin magpaka-negative. Okay, yung negative aspect pwedeng planado, then para matuwa si Alan na okay, introduce ka namin as Senate President, then drama, di ba? Ang ganda na, oh, wow, talagang ino-honor siya bilang Senate President of the Philippines, then later on, tutuklawin siya ni Satanas. Kumbaga, pinlano na ng isang organization. Nag-organize ako ng event. Okay? Sanay ako pumunta sa event. So, alam ko yan kung sinong magkakatabi, sinong tatabi, sino ang, magsasama-sama, sino yung magkakaibigan, sino yung magkakagalit. Right? So, alam mo yung mga seating arrangement na yan. So, worst case scenario, pwedeng ganun. Okay? Pwedeng ganun na, sige, kailangan maimbita natin si Senator Alan Cayetano kasi eto lang ang time. Baka parang communication channel. Tapos, ahead of time, kunyari may pag-uusap, Alan, mag-reach out ka kay Satanas or whatsoever kasi gusto niya ganito. Pwede kasi gano'n na mag-usap kayo doon, makikita kayo at may sasabihin daw siya sa'yo kasi pag sa Malacanang marami kasing ganito, maraming ganyan. So anyway, we don't know. Sabi ko nga, we can only speculate mga palangga. So, hindi natin alam dahil sinabi pala ni Satanas, sige na, sige, ganito na lang. You're still the Senate President, but Ito ang gagawin mo. Ito yung gusto ko. Magpanggap ka lang muna. Then, later on, voila! Bongga, ito na, di ba? So, pwedeng ganon. But, sabi ko, that's only speculation. Pero, okay, ang question natin, papayag ba si Senator Alan Cayetano na magpatuklaw? Pag ginawa niya kasi yan, oh my God, masisira talaga yung kanyang karir sa mata ng majority. We are the majority. Yung mga nanonood sa kanya na 100,000 views, live viewers, more than that, 100 siguro across millions of viewers, live viewers across social media, yun yung para sa katotohanan eh. But I think sa pinagdaanan niya, ito the positive side naman, sa pinagdaanan niya na panggigipit sa kanya, okay, yung ginawa sa kapatid niya, pagbababoy na rin sa kanya, I don't think na magpapatuklaw siya. Ano sa tingin niyo, magpapatuklaw ba siya? I don't think na magpapatuklaw siya. Yan ang i-claim natin na hindi siya magpapatuklaw matapos siyang babuyin. Yeah, tama yung sinabi ni Palangga, it's a courtesy. Courtesy lang kasi kailangang diplomatic courtesy lang na itong hayop na tong Satanas na ito, nandito na naman tong at inimbita na naman tong. So anyway, what is your take? Sabi ni Tata, Baser na Palangga, nag-jump na daw si Joel Villanueva sa minority. Meron na ba? May mga nababasa ako, I don't know kung ano yan, ay ano na. Well, matagal na, a few days ago narinig na natin. Hindi natin alam. So kung nag-jump na siya sa minority, malinaw sa sikat ng araw kung bakit siya nag-jump. Para maka-absuelto, di ba? Ma-absuelto sa kaso sabi nga ni Senator Alan Cayetano, dalawa rin ang committee. Committee, Blue Ribbon Committee. Ang isa, Committee de Absuelto. Meaning, pag umayon ka sa Committee de Absuelto, ang kaso mo, kabog na. Tapos na. Hindi natin alam kasi day by day, grabe, talagang developing story. But, syempre yung mga nagmamahal talaga sa bayan at nabubwisit sa pagmumukha ni Satanas, medyo nalungkot dahil nakita natin na alibadbaran tayo sa pagmumukha ni Satanas doon. Ayan, nagka-chami-chami sila ni 'di ba? Yan ang acting ng Bilatra, parang akala mo lololok ng Joto. Tingnan mo itsura niya. Ano yung take nyo? Ano yung opinion nyo? Magpapatuklaw ba siya? Kasi ako, personally, kung ako yung Senate President, ako si Alan well, iba-iba naman tayong personality. Tandaan nyo, iba-iba tayo ng personality. Kung ako noon, after na sinabi ko na ito, dalawa na tayo at dalawa na ang Senate sa Pilipinas, ang Senate President, isa para sa mga bangag, isa para sa katotohanan. Ako personally, hindi ako magre-reach out.
Personally yon. Okay? Kasi kung naniniwala ako na itong asshole na ito, naniniwala, alam naman natin na si Satanas talaga. Pero hindi natin alam kasi iba naman siyang persona. Pero kaya nga babantayan natin, naabangan natin. Yung iba na alarma, right? Sabi ni Albert, respect lang sa First Lady ang ginagawa niya. Actually, hindi deserve. Tama ka doon. Pero First Lady of, First Lady yan ng mga kidnappers, smugglers. Yan po tangin ng Lisa na demonyo yan. Alam naman ni Alan Cayetano kung gaano ka-demonyo si Lisa at si Marcos Jr. Pero I don't think, ito lang naman ay natin, pagkakalkula ng mga pangyayari, I don't think na magpapatuklaw siya. After all, na ginagawa sa kanya, na paggigipit sa kanya, because right now, anong drama ngayon ng mga kasabwat ni Bangag? Sinabi ni Senator Marcoleta na mayroong June 11 Blue Ribbon Hearing, continuation. Right? Continuation, kasi sila talaga ang legitimate. Si Alan Cayetano ang Senate President. So according to Senator Marcoleta, we have June 11 BRC Senate hearing, yung ginawa ng mga ulaga, consultative meeting lang or organizational chuchu meeting daw, sabi ni Erich Bendalo o Erich Sylvester. So now, nung nag-declare for sure may mga intel yan, mga yan, nalaman nila or na-post na ba, disseminate na ba yung information na magkakaroon ng hearing sa June 11? So for sure, nalaman na yan ng mga Bangag. Kaya nag-declare sila ng what? Ano sabi ni Matibag? Anong sabi ng PNP? Mayroong security threat. Maniniwala ba kayo ng security threat? Biglang nagkaroon si Tuta Soto, nagkaroon ng security threat sa Senado. Kaya ipapadlock nila o ila-lockdown nila. Okay? Pwedeng prior na pumunta ang mga resource person, ang mga senador, ipapadlock nila yung Senado. Haharangan nila. Or, antayin mo na nilang papapasukin, magkakagulo, ila-lockdown nila. So, yun ang pagkakaiba. Diba? Padlock or lockdown. Right? So, yun ang pwedeng mangyari sa June 11. Kasi kung titignan ninyo, sabay-sabay si Matibag, ang PNP, DILG, lahat sila, ang Bangag administration, mga kababayan, sinasabi nila na mayroong kaguluhan. Ito ay totoo ba na mayroong security threat? Nakita natin sila yung threat. Si Bangag ang nagpalusob ng mga NBI kaya nagkaroon ng bang. Si Bangag ang nag-utos sa NBI, PNP kaya nagkaroon ng what? Ng paghabol kay Bato. At kaguluhan nga doon, mga kababayan. So, ang question natin ngayon, mga kababayan, okay? Sabi ko nga, itong security threat na ito, hindi, sa side natin, hindi natin nakikita na mayroong threat, okay? Na mayroong threat doon sa Senado. Kasi ang nakita natin, sila yung threat.